So ayun, napagod siya. Biglang nag-stop yung ito. Diba, nag-moment ako for the YouTube. Tapos biglang technical glitch tayo. Hello guys, good morning. Morning na ba? O madaling araw na eh. So welcome back sa aking channel. At ngayon, I'm so excited dahil gagala ulit tayo. So we will be having another travel vlog today. So pupunta tayo sa Bali, Indonesia. So yun guys, punta lang tayo sa gate ko. Tapos i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga requirements ngayon sa Bali. Ngayon, November 2022. Okay, so hanapin natin yung gate 111. So dito na tayo sa hihingal ako Dito na tayo sa gate guys, 101 hanggang 111. Pinakadulo na naman yata tayo. Parang yung Singapore sa may dulo din yun last time. So yun guys, actually guys, ngayon is 2:30 AM. Ang dami namang pasahero. Anong flight kaya to? Sydney? Uy, ang dami namang mag-Australia. Sydney. Ay, hindi nyo kita, pero Sydney yung flight guys. Uy, ang dami namang mag-Australia. Ang dami nakakaluwag-luwag sa buhay. Parang gusto ko rin mag-Australia. Sana next time tayo naman. Ang dami no, ang ooy. Hoy, ang ooy, ang dami may pera. Char. Wala, ang dami magsi-Sydney. Ang ooy guys, tingnan nyo. Ang ooy no guys, ang dami magpupunta sa Sydney. Di ba mahal dun? Tapos may mga visa pa. Ang dami. So marami nakakaluglog sa buhay. Sana next time tayo naman yung makapag-Australia guys. Hayaan mo. Pag-pray lang natin. Yan. Oh my god, dito rin yung Singapore guys. Tignan nyo. Dito rin yung Singapore. Naalala yung Singapore vlog natin guys. Ayun guys, naalala nyo yung Singapore. Dito ko nabili yung hopya na yun na kinain ko sa Singapore. Ayan, dito sa gate 105, 106. Tapos may parang Pinoy na tindahan dito. Kumain pa nga ako dyan. Tapos nadala ko yung hopya sa Singapore, diba? So nasan yung 111? Beso, dulo na to. Walang 111 dito. Pinagluloko tayo. Hello. Huy, nasan yung 111? Wala namang... papasok yata siya. Okay guys, so ang Bali yata. Ay, dito ako dati nag-intro. Dito ako magsasabi sa inyo ng requirements. Kasi mas tahimik yung lugar na to. Sabihin ko muna sa inyo yung requirements. Matagal pa naman yung boarding ko guys. Meron pa akong mga 20 minutes. Pag doon kasi ako magsabi sa inyo ng requirements, for sure maingay yun. Dito tayo kasi medyo tahimik yung area dito. Diyan kami nag-Singapore yan Ito dito ako bumili ng hopya. Ito, tindahan na to. Tapos dyan yung boarding ng Singapore. Bibili ba tayo ng hopya ulit? Huwag na guys kasi mura naman sa Bali. Sa Singapore lang, kailangan natin bumili kasi mahal yung pagkain and all that. Pero sa Bali, parang presyong Pilipinas lang. So, kaya natin yan. Kaya guys, biglang nasira yung bag ko habang nasa immigration ako. Kasi mumurahin lang kasi ito. Tsaka parang mga 10 years na yata ito sa parang nagsimula ako travel. 2016, 18, 19, 20, 21. 5 years pa lang naman. 5 years na siya sa akin. Kaya nasira na siya. Kasi mumurs lang to eh. Nakakuripot pa ako bumili. Pero try natin. Kailangan na itong palitan guys. Nakakaya na to kanina sa immigration. Yang ako biglang napigtas. Ayun guys, dito na tayo sa Naiya. Pero wala pa ako dun sa tamang terminal ng Bali. 111. Nasa dulo na kasi ako, walang 111. Babalik ako baka nasa loob-loob siya. Anyway, discuss ko lang sa inyo quickly guys yung requirements ngayon papuntang Bali from Manila. So ngayon is November 26, 2022. So syempre yung mga normal na requirements kahit saang bansa ka naman magpunta, kailangan mo ng valid passport, confirmed hotel booking, and then round trip ticket. Valid passport at least 6 months before expiration. So yun yung mga tatlong basic. And then isa lang yung hiningi sa akin sa Cebu Pacific counter na additional vaccination certificate. That's it. I-confirm ko ba kung kailangan ba ng booster? Hindi ko na-research. Ako may booster ako. So yung ginamit ko na cert na QR code sa Singapore, yun lang din pinakita ko. Recycle lang guys. Tsaka ang tapang ko, hindi ako nag-print.
Hindi ako nag-print ng kahit ano. So lahat talaga ng pinakita ko screenshot lang guys. Kasi dati nung Singapore ako, print ko pero tinago ko lang sa bag ko. Tinest ko kasi hindi ko pa na-experience yun. Pag lumalabas ako ng bansa, lagi naka-print lahat, di ba? Natatakot ako. Tapos sabi ko, try ko kaya na screenshot lang. Pinakita ko nung sa Singapore ako. It worked naman, di ba? Well, di naman nila hinanap yung paper, yung hard copy. So sabi ko, sige, di na nga ako mag-print ngayon. So ngayon na bali, wala akong print na talaga. So puro na lang yun screenshot. And then sa immigration guys, ang hinanap lang syempre yung departure card. Pag nandito na kayo sa airport, bibigyan kayo ng departure card. Lalagay nyo lang doon yung mga flight nyo. Marami naman nag-fill out din dito. So alam nyo yun, matututo na kayo. Departure card, passport, tas yung boarding pass ko. Yun lang yung hinanap sa immigration guys. Tatlo lang. Di na nga hinanap yung hotel booking ko, yung round trip. Actually, yun yung mga basic requirements. Pero sa totoong buhay, sa totoong nangyari ngayon, yung hinanap lang sa akin, passport, vaccination certificate. Yun lang talaga. Hindi na nila ako hinanapan talaga ng hotel booking. Weird. Tapos, ito yung pinakamabilis kong process ng immigration. Grabe. Dalawa lang yung tanong niya. Tapos, yes or no lang yung sagot ko. Sabi niya, tinanong niya lang, CPA, sabi ko yes. Connected sa government, sabi ko hindi, sa private. Yun lang. Tapos go na, tapos bila na siyang tumahimik. Wala nang follow-up question. Sobrang dali. Sabi ko, na-shock ako kasi parang, ang OA naman, parang nag-yes or no lang ako ng dalawang beses. Tapos yun na yun. Di ko alam kung paano niya nalaman na CPA. Feeling ko sa departure card, kasi dito bang fill out kayo, ano yung trabaho mo. Nilagay ko lang doon, accountant. Di ko nga nilagay na CPA, tapos siya lang ang tanong. Tapos, ayun, yun lang. Sabi ko, sobrang luwag ba ng Bali? As in, parang joke time, parang dog show. Parang dinog show ko ng immigration. Ano lang, sobrang bilis. Ito talaga yung pinakamabilis ko na experience sa immigration. Usually naman magtatanong pa sila yan ng mga 3 or 4 questions. Saan ka magstay sa lugar, kailan ka uuwi, saan yung flight ticket mo, saan yung hotel booking mo. Wala, hindi ako nanapan ng mga ganun. As in, yung kinuha lang is vaccination certificate and then passport, tapos yung departure card kasi kailangan kukunin nila yun. Yun lang, sobrang easy. And then budget. Sige, budget. Ano ba yung mga pre-booked expenses ko before ako makapunta ng Bali? Unang-una yung flight ticket ko, return ticket, Manila to Bali, Bali to Manila. Nakuha ko siya ng 9,124 yata. Ilalagay ko dito yung breakdown kasi hindi ko memorize. Mga 9,124. Hindi siya super cheap, pero hindi rin naman siya sobrang mahal. Pero pwede pang mas bumaba dun kung makita kayo mga sale, pero nga medyo matagal yung date. Yung sa akin kasi nabook ko to like 1 month or more than a month ago lang. Kasi nung magiging honest ako sa inyo, nung mga Singapore vlog ko, yung Malaysia vlog ko, di ba marami akong vlog doon. Tapos nung kinita ko doon, pinambili ko rin ng ticket sa Bali. Diba? Inikot-ikot ko lang. Pero at least, di ba, nakatulong siya para mabawasan yung gastusin ko sa Bali. So yung kinita ko doon sa mga vlogs ko ngayon, binili ko ng ticket tsaka hotel. Yun lang yung nakaya niya. yun lang yung nakaya ng kita ko guys. Kasi hindi pa naman tayo kumikita ng, hindi pa niya kaya i-cover lahat ng expenses. So yung pocket money ko, own expense ko na yun. Nasaan na ako? Nawala na ako. Ticket, 9,124. Hotel booking, 6,000 pesos for 4 nights. Bali, 1,500 per night. Good for 2. So kung dalawa kayo, better kasi may kahati ka, or kung marami kayo, may mas mahanap pa kayong magagandang room na mas cheaper. Mas na cheaper pa. Kasi may mga nakita ako sa Agoda actually, mga 600 pesos. Parang okay naman, decent, basic. May free breakfast, good for 2, di ba? Kaso ngayon nga lang yung location medyo, for example, nasa Ubud or hindi siya nasa pinaka-center. Pero hindi, ano naman, pwede ka naman mag-book ng mga Grab doon or mag-rent ng kotse or ng motor. Pero ako, as a solo traveler, mas pinili ko talaga is location. Wala, nagtatawag na. Anong oras na ba? Wala, 3 na yung, 3 yung boarding namin to 54 na di ko pa nahanap yung gateway lang. So, ayun na. Kailangan ng, ano daw yun? Last call. Sydney. Kinabahan na ako. Sydney last call. Akala ko Bali. Okay, game. Tapos, ayun, ayun nga, mas marami kayong mahanap ng mga hotels doon, mas mura at mas magaganda, mga villa. Pero nga lang yung location niya medyo hindi siya doon sa pinaka-center.
since solo traveler ako, mas pinili ko na yung location talaga yung pinaka-prime kong tinignan. Yun yung pinakaunang priority ko. Kasi nga solo traveler, gusto ko walking distance lang ako sa lahat. Like, mabilis ko ma-access pag gusto ko kumain sa masarap na restaurant or gusto kong magpa-massage. Parang ganun yung gusto kong gawin ngayon kasi mag-isa ako. Yan yung mga nagastos. So, plus travel tax, 1,620. So, ito na yung total niya dito. Papakita ko na lang kasi hindi ko pa nakukompute. Pero yan yung mga pre-book ko. I think, kung i-estimate ko nasa mga 16,000 yan or mga ganun, 16,000. Tapos, ang budget ko sa Bali, since 5 days ako doon, 4 nights, feeling ko mga around 10 to 15,000. Check natin kung kaya natin yung ganun or kung kukulangin. Pero feeling ko naman, based on my past experience, kaya naman yun. So, all in all, feeling ko, estimate yung lahat-lahat ng magagastos ko dito sa Bali is 25 to 30,000. Medyo mahal siya, especially na solo traveler ako kasi wala akong kahati sa hotel. Kapag kakain ako, usually gusto ko i-try yung mga masasarap na pagkain. Wala akong kahati sa pagbayad. So, yun yung mga disadvantages kapag solo traveler ka. Pero, mas gusto ko rin kasi mag solo traveler. Feeling ko mas nagiging informative yung vlog ko, mas engaged ako sa inyo. Kasi pag kasama ko yung mga friends ko, tawanan kami or alam mo, kulitan. So, hindi ako nakafocus sa inyo. Wow. So, kaya minsan gusto ko mag solo travel para, alam mo yun, mas makafocus din sa pag-vlog. Tapos, ano pa ba? So, bali yun. Actually, dati nagbali na kami. Kasama ko yung mga friends ko. 4 kami. Ang naalala ko yung total ko nung nagastos around 18 to 20,000 lang. Kasi nga marami kaming kahati. Marami kaming nag-share sa food, sa sa hotel, and then sa car. Kaya, ayun. Yun lang yung disadvantage ng pagiging solo traveler. Pero, thankful lang din naman ako na nandito ako sa position na somehow yung majority ng expenses ko sa travel naka-cover na siya nung vlog ko din, di ba? Kasi kung ako lang, kung wala akong vlog, baka hindi rin ako mag-solo travel kasi mahal mag-isa. Pero at least, di ba, parang majority of it nakakatulong na yung pag-vlog ko. So, ayun. At least konti na lang yung personal ko. Tsaka, ito kasi talaga yung nagpapasaya sa akin eh. Yung traveling, dito ako masaya. Like, ito yung stress reliever ko. Dito ako masaya. Like, ito talaga yung nagpapasaya sa akin. Hindi yung mga, di ba yung iba, masaya sila kapag may bago silang cellphone, may bago silang sapatos, or stuff like that. Ako, yung kasiyahan ko talaga sa pagta-travel. Hindi sa mga bagong, yun yung cellphone ko, oh. XS Max. 4 years na to sa akin. Na tapos na yung plan ko nung 2 years, hindi ko siya ni-renew kasi ayoko magbayad ng iPhone. Ano ba yung sumunod na 12 or siguro aabot pa to hanggang next year na ako bibili ng bagong phone kasi kaya pa naman eh, di ba? Parang hindi ko na-feel na need ko mag-upgrade kasi okay pa naman, di ba? Ba't ako mag-upgrade porket may bagong labas eh, okay pa naman yung cellphone ko, di ba? So, ayun lang. And hanapin ko rin gate ko. Medyo kinabahan ako. Stress na baka ma-late tayo. And I'll see you in Bali. Guys, medyo kinakabahan ako kasi 2:59 na. Alas 3 yung boarding ko. Hindi ko pa marin mahanap yung 111. School Lord. Ang layo ko na dun. Galing ako sa 104. Akala ko, dun pa yung 111. Kasi pinakauna 101 eh. Tapos 104 yun eh. Saan yung 111? Wait lang. Lost din ako. Ay, shoutout na si Kuya. Kuya, shoutout na si Kuya. Wala, nasa kayo yung gate ko. 111. Ayun, 110. Sige na. Nakabahan na ako. Vlog pa more. Inom na kasi yung vlog kesa hanapin yung gate, di ba? O yung gagayahin. Wala, yan. Ang bobo ko guys, ito po diba 101 hanggang 110. Akala ko yung 111 dun pa, so dumire-diretso ako dun. Nandito na pala siya sa gilid. So pag start nyo dun, nandito na siya, tanga ko. Diniretso ko pa siya hanggang dun sa dulo. Dito lang pala siya malapit. Anyway, let's go. Kasi pagsusot ng mask sa airport, voluntary na lang. Kaya wala akong mask kanina. Pero dito sa plane, sabi nung attendant, suot ko daw. So, baka pag nasa plane, mandatory siya. Pero pag nandun lang sa airport, voluntary lang. Like, ikaw yung magdi-decide kung gusto mo or hindi. Anyway. So, let's go. Let's go. Ayan
ako ng konti para hindi masyadong okay. Pero, let's go! Airport nila, no, yung mga building, parang makikita mo na agad yung kultura nila. Parang may pagka-temple. Hello, Bali! Yan, dito na tayo sa Denpasar Airport. Ang sarap ng tulog ko. Parang buong flight na tulog lang ako. Ang sarap ng tulog ko. Nagigising lang ako pag may turbulence. Kasi yung mayalig minsan, pero sarap, nakakabalik din agad ako sa tulog. So ayan, pagkadating natin, may nakasulat naman dyan na immigration and then transfer and transit. Let's go. Oh wow, andito na kami sa Bali. Yay! Hello, Bali! Ayan. Ay, tignan niyo, may mga ganyan sila. Mga pa-art si Mayor. Ay, ang cute! Ganda. Wala masyadong tao din. Kasi ano pala ngayon, 7:40 AM, guys. Di ba mga kabayan? Go, ilaban natin yan. Go for the grams. So ayun guys, nakalusot na tayo sa immigration. Ang hinanap lang is passport, vaccination certificate, and then yung boarding pass. Tapos ano pa, hindi ko pa maintindihan yung immigration officer. Tinatanong niya ako kung nag-take daw ako ng video pala, kasi nakita niya itong camera ko, dala-dala ko. Akala niya yata nag-vlog ako sa immigration or something like that. Hindi ko siya maintindihan. Yun pala yung gusto niya yung tanong. Sabi ko, no, hindi naman ako nag-take ng video. Tsaka hindi naman talaga ako nag-take ng video. Pwede ko naman yung maipakita sa kanya yung last kong video dito. Pero di niya naman kinuha yung camera ko. Tinanong niya. Ang next natin is kailangan ko ng SIM card dahil wala akong pin. Kaya tayo makakabili ng SIM card. Wala pong lumalabas. Wala tayong template. Ay, wala tayong masusundan kung saan yung labasan dito. Kasi kinukuha pa nila yung baggage nila yan. Okay, may SIM card dito. Magbasa na lang tayo kung saan yung exit. Paglabas mo ng immigration, meron pa palang custom declaration. I-scan yung bag mo. Tapos ito, paglabas yung money changer na agad sila lahat. Oh, puro to mga money changer. Medyo strict sila sa camera kanina ha. Pinapapatay yung camera ko doon. Buti hindi naman nila ako inahuli. May money changer dito. Pero hindi ako magpapachange ng money. Mag-withdraw lang ako guys. Kasi i-try lang. Ayan, meron na dito yung SIM card guys. XL Axiata. Ayan, pagkalabas yun ng custom, marami ng mga SIM card dito. XL Axiata, Telkomsel. Ano kayang magandang ano dito? SIM card. Comment down below. Anong magandang network dito? Ayan yung options natin na dalawa. Telkomsel tsaka XL Axiata. Mag-check tayo kung magkano. So yun guys, nakabili na ako ng SIM card dito sa Telkomsel. Ayan, umaban na yung pila. Buti na una ako kasi wala akong baggage. So pagpunta ko dito, dyan agad ako nagpunta, diba? Tapos may isa pong pumila sa akin. Tapos nung nakita nila, meron naman ito pang ano doon, yung isang tawag doon network. Pero kasi dito kasi nag-start pumila sa Telkomsel. Tapos yan, nakabala ng pila sa Santagal. So nabili ko siya 18 gig, good for 1 month, 904 pesos. Parang ganoon din sa Klook. Actually, chinek ko sa Klook, mga around 900 pesos din. So I think okay lang kung mag-Klook kayo or dumiretso na kayo dito. Tapos credit card din ginamit ko guys kasi wala pa akong cash.
Hindi ko tinawag yung credit card ko pero nag-push through naman. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako or hindi kasi baka di ba, nagagamit siya kahit hindi mo tinawag. Tapos mag-withdraw ko ng cash. Maghahanap tayo ng machine. Hindi ko rin tinawag sa bangko ko. Pero meron namang option sa BPI online na parang gagamitin mo siya internationally. So tinik ko na lang yun. Tapos let's see, sana makapag-withdraw ko. So ang i-withdraw ko siguro is mga 1 million. Sorry, magkano yung 1 million? I-google ko muna kung magkano yung 1 million rupiah. Medyo mahirap i-convert yung money nila dito kasi ang liit ng value. Milyonaryo ka na, tas maliit pa din. 1 million rupiah, 2 peso. 3,600. Siguro mga, parang hindi sakto yung 3,600. Mag-withdraw ko ng mga times 2. Magkano yun? 6. 7 plus. Sige, mag-withdraw muna ako ng mga 2 million siguro. Sige, 2 million muna tayo. Or mag-withdraw na ako ng 3 million. Magkano yun? 3,600 times 3. 10,800. Feeling ko 3 million na i-withdraw ko. Para isang withdrawhan na lang ako. Para isang charge na lang din. No? Para baka pag patingi-tingi ako, pa-charge din ng pa-charge. Oh. Sige, try ko kung kaya ko maka-withdraw ng 3 million rupiah, which is 10,800. Tara. Tara, may Starbucks agad dito. Wala pa ako nakikitang ATM. Let's say, ayan na yung labas. Oh my god. Ayan na yung labas eh. Wala, parang walang ATM dito. Wala bang ATM dito? Wala akong cash. Wala bang ATM dito? Magtanong nga ako. Wala akong cash. Paano ako makakapag... pwede naman tayo mag-credit card sa Grab. May Grab naman dito. Pero mas okay siguro kung may cash din tayo, no? Parang hirap naman umalis na walang cash. Magtatanong tayo. Hello, excuse me. Is there like a nearby ATM machine? Can I go back? Just near here? Yeah, the corner. BNI. Okay, thank you. Oh my god. Guys, Bopis, hindi ko nakita. Hindi ko nakita na daanan ko na pala doon. Malapit daw siya doon sa before magbilihan ng SIM card. BNI daw yung tawag. Baka kasama siya ng mga money changers kanina na sinabi ko sa inyo. So yun guys, nag-withdraw na lang ako dito sa BNI. Tapos may maximum kasi na withdrawal na 1,250,000 Indonesian rupiah. Around mga 4,500 yata yun. Tapos nung tinignan ko sa bangko sa BPI kung magkano nakaltas, para mga 4,800 ganun. So ang charge niya per withdrawal nasa 300 pesos. Medyo mahal pala, no? So i-compare nyo na lang kung mas makakatipid pa kayo doon. Twice ako nag-withdraw kasi nga ang limit 1,250,000. Ang withdraw ko 2 beses para 2,500,000 rupiah. So 600 pesos yung charge doon. I-compare nyo na lang siya sa exchange rate kung mas mataas ba yung magiging charge kapag nagpa-exchange kayo ng money or same lang din. Pero ako, ito parang hassle free, mag-withdraw ka lang, may pera ka na. Pero kung medyo gusto mo talaga malaman, hindi ko alam kung magkano exchange rate kasi hindi ko na change. Pero feeling ko naman reasonable na yung 300 na charge. Pero may mga nabasa ako or napanood ako na vlog ata na may mga bangko na lesser yung charge. Pero ito kasi nirecommend dun sa customer service. Kasi tsaka parang ito lang yung bangko na nandito sa airport. So wala akong choice, nag-withdraw na ako dito. 300 pesos per withdrawal. So i-maximum nyo na yung i-withdraw nyo para hindi kayo patingi-tingi. Kasi parang every withdrawal yata baka 300 pesos. Pag patingi-tingi kayo, mas malaki yung charge. So pag mag-withdraw kayo, maximum na agad. Maximum withdrawal na 1,250,000. So yan na, meron na naman akong Gojek app. Dinownload ko na yun kasi isa yun sa parang angkas yata nila dito. Pero may kotse din yun. And then may Grab car din dito. I-compare natin kung sino yung mas mura papunta sa hotel. Meron namang mga ano dito, mga taxi. Pero marami kasi akong nababasa or napapanood na minsan mga na-scam sila sa taxi. Parang sinacharge sila ng mas mataas dun sa kung ano dapat. So ang gagawin ko, magbubook na lang ako ng Grab para legit na, 'di ba? Alam na natin kung magkano babayaran, wala na masyadong
scam na maganap. So guys, yung lumabas sa mga withdraw ko, bali 2,500,000 rupiah to. 'Di ba? Milyonaryo na tayo dito. Tapos parang puro tag 50,000 yung lumabas, which is good kasi smaller denomination, mas mabilis na pambayad. Yan. Pero ang kapal. So yun guys, pagdating nyo may mga nag-aabang dyan, for example kapag may mga pre-book na kayo or may magsusundo sa inyo. Pero since ako magdi-DIY lang ako, na-check ko sa Grab parang mga 850 yung fare from the airport to Seminyak dun sa hotel ko. Hindi ko alam kung saan yung pick up point dito. Ay, public bus. Oh. Gusto nyo public bus tayo? Ayan o, may public bus. Try ko kaya to. Research ko lang kung paano. So yun guys, may nakita kong public bus na option doon, pero parang ngayon ko muna mag-explore guys kasi parang tignan mo, init na ako, tapos may mga dala pa akong baggage. Mag-grab na lang ako, 850 lang naman. Wow lang naman. Parang sipin ko na lang nag-grab ako sa airport sa Manila papunta sa bahay. Charing. So yun guys, sa labas ng airport merong parang yan. Ito, Grab Lounge. Tapos ito na lang yung ano ko sa Grab na pick up point ko. Mag-grab na lang ako kasi nalulos pa ako sa Gojek, hindi ko pa siya na-explore. Sa mga ko na lang siya gagamitin sa mga grab bike, or sa mga motor-motor doon sa city. So nag-grab na lang muna ako, tapos kinard ko ba to? Naka-card ba to? Oo, naka-card. So ayan, card payment naman siya. So 238,000 ang grab car. Kinonvert ko siya na sa mga 860 pesos. Kaya ng mga Pilipino na to, may sumalubong sa kanilang van, tapos meron pa silang pabulaklak sa leeg. Kita nyo ba? Ayan o, may binigay sa kanilang bulaklak sa leeg. Sana all. Ganyan guys, kapag grupo-grupo kayo, magre-rent na lang kayo ng van, tapos ang dami nyo nang maghahati-hati. Against the light ba yan? Nakikita nyo ba yung sinasabi ko? Ayan, nakikita naman siguro yan ng mga Pilipino sa likod ko. Nirent nila yung malaking van na yan. Tapos meron pa silang welcome, necklace. May necklace na bulaklak. Sana all. Tayo wala, grab lang tayo. Walang welcome nyo naman ako dito. Wala mo welcome. Kahit welcome drinks man lang dyan. Wala, pag solo travel guys, hindi natin afford mag-rent ng ganyang van. Mag-grab na lang tayo. Tsaka wala tayong welcome, necklace. Tsaka welcome. Naiyak ako kasi wala akong necklace. Charot. Kamania. Yes, sir. It's my forever. Yung mga tugtugan ni Kuya. Baby, you're my angel. So guys, nandito na ako sa hotel sa may Seminyak. It's already 9:54. Magti-10 pa lang. Hindi pa daw ready yung hotel kasi nandun pa yung naka-check-in. So balik ako ng 2 PM. 10, 11, 12, 1, 2. Ay, may 4 hours pa. Gawin ko sa 4 hours. Siguro mag-try na lang muna ako ng mga masasarap na pagkain dito nearby. While inaantay ko yung 4 hours. Kaso, ang problema ko, naka-jacket ako. May CR sila doon. Baka mag-CR ako. Mag-change outfit tayo. Or sige, ito muna para may isang picture tayo na ito yung suot ko. And then after, mag-change outfit na ako kasi init to. Pero let's go to our first destination. May naisip ako, pumunta tayo sa Kind Community. It's a Instagrammable place here in Bali. So, search ko lang kung paano tayo makapunta doon. See you! Cute. Pero tignan nyo, habang naglalakad ka tayo, makikita ng mga ganyan. Probinsya siya pero maraming establishment. Ganun ko ma-describe yung Bali. Ayan. Parang saya lang maglakad-lakad dito. Mainit lang talaga. Pero ang dami mong makikita mga kung ano-ano lang. Parang every corner may kakainan. Kids ng balay. Mas marami ng mga money changers dito guys. Marami na ako nakita money changers. So kung pwedeng mag-withdraw lang kayo ng konti din or ay, ito pala yung sikat na bar guys. Itong Shishi guys. Iyan ang Shishi. Bar yan, bar. Try natin pumasok. Pero gabi lang yata yan nag-open. Guys, grabe mga afam dito na kung gusto niyo talaga ng mga nakahubad, ayan. Gusto ko yung mga afam dito guys. Look. Kita niyo. Hey, do you want to say hi? Where are you from? Australia.
kinda crazy. The kinds of things life throws at you. I never knew I'd feel so safe in your arms. Now you're all I need. Guys, nakita niyo yun? Ang gwapo, no? Tapos ano pa siya, parang gusto niyang mag-hi sa vlog. Kuya, bakit sa vlog lang gusto mag-hi? Mag-hi ka rin sa akin. Like, oh my God. Ang gwapo ni Kuya, no? Taga-Australia daw siya, guys. Perth, Australia. Ayan na siya, guys. Nakita ko na yung Kind community. Ayan, so pasok tayo. Ito pala yan. Let's go, sa go. Ayan, guys, Kind. Malapit lang siya sa hotel ko, para mga 5-minute walk. Kailangan, ay, para puro mga afam. Nakakahiya naman to. Saan ba yung ano dito, entrance? Hello. Should I register here or I'll just go straight? Thanks. Ano, puro mga Amerikano, guys. Tapos yung outfit ko parang napakainit. Wait lang. May na ako mag-vlog na ako. Ito yung menu nila, guys. Ito yung bibilin ko, like acai bowl, 95k. I think mga 300 pesos. Parang mga ganun. Tapos, ito pa actually, chinek ko yung mga menu nila kasi pwede mong i-scan yung QR code. Tapos, ayan yung mga menu. Ito yung bibilin ko. You can check other, ano, ayan. Parang gaganda na, Instagrammable.